Diba nag-post as better. Tapos sa tulong na rin ng mga nakatira doon, ginaid sila kung saan mismo yung bahay doon na paggaganapan. Aminado mga otoridad na ikinagulat nila ang unang natanggap na tip na may nangyayari pang weteng sa kanilang nasasakupan. Wala na po yan dito sa Quezon City. Yan po masasabi sa inyo kasi nung mahigpit po talaga yung pinag-uutos siya ni Mayor na patigil po ang legal numbers game dito sa Quezon City. Suspetsa nila, may ilan lang nagbabaka sakaling maibalik ang wetting operation sa Quezon City. Hindi na nagpaunlak pa ng interview ang mga nahuling suspect. Mananatili sila nakakulong habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanila. Ito ang balita sa Quezon City. Oscar Oida reporting. Kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo ikinatuwa ang desisyon ng Pasay RTC na manatili siya sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Hindi po pinagbigyan ni Judge Jesus Mupas ang petisyon ng COMELEC na ilipat sa regular na kulungan ng kongresista na nahaharap sa kasong electoral sabotage. Ayon kasi sa mga doktor ng VMMC, kailangan pang magpagaling ng dating Pangulo dahil hindi pa nawawala ang pananakit sa kanyang likod. Pero paglilinaw ni Mupas, maaari pa rin daw mailipat ang dating Pangulo sa regular na kulungan sakaling umayos ang kanyang kondisyon. May buwelta naman ang abogado ng dating Pangulo sa giit ng COMELEC na malaki na raw ang gastos ng gobyerno sa pananatili ni Congresswoman Arroyo sa presidential suite ng VMMC. Nananahimik na nga si Ginang Arroyo sa St. Luke's kung saan siya ang nagbabayad nung bill niya sa ospital. Ang pamahalaan ang nagnais na siya ay ilipat sa Veterans Memorial. Kaya hindi dapat sila magreklamo. Samantala, naibalik na po ang supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng power outage sa Metro Manila. Nawala ng kuryente ang ilang bahagi ng Maynila, San Juan, Mandaluyong, Pasig at Quezon City. Maging ang operasyon ng LRT tumigil dahil sa brownout. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nagtrip o naputol ang supply ng kuryente mula Santa Rita at San Lorenzo Power Plant sa Batangas. Kumukuha ng kuryente ang Meralco sa dalawang planta kaya apektado ang kanilang mga customer. Hindi rin daw kinayang punan ng reserba ang nawalang supply ng kuryente. Korte Suprema naglabas ng temporary restraining order laban po sa pagsabina sa umano'y foreign account si Chief Justice Renato Corona sa PS Bank. Gayunman, hindi muna dinesisyonan ng kataas-taasang hukuman ng petisyon ng Chief Justice na ipatigil ang impeachment trial laban sa kanya. Narito ang report ni Lia Manyalak del Castillo. Habang nakasalang sa ikalawang sunod na araw sa witness stand ng impeachment court ang presidente ng PS Bank na si Pascual Garcia III, pinabura ng Korte Suprema ang petisyon ng naturang bangko at nagpalabas ng temporary restraining order para pigilan ang pagpapasabina sa mga opisyal ng PS Bank, gayon din sa mga dokumento nito kaugnay sa umano'y mga dollar account ni Chief Justice Renato Corona. Paniwala ng 8 mahestradong bumoto pabor sa TRO, paglabag sa Foreign Currency Deposit Act ang paglalabas sa dollar deposit records sa korte. 5 naman ang kumontra, kabilang si Justice Antonio Carpio na tumayong presiding justice. The court has already issued the TRO. We hope that all those concerned will comply with the TRO issued by the Supreme Court. Nag-inhibit naman si Associate Justice Presbitero Velasco dahil congressman ang anak nito at mismong si Chief Justice Renato Corona. In fact, the Chief Justice left the conference room when these two cases were deliberated upon. Bigo naman sa ngayon ang kampo ni Corona na makuha ang suporta ng mga kasamahang maestrado sa petisyong ipatigil ang impeachment trial laban sa kanya. Ang paghaharap ng ebidensya kaugnay sa mga ari-arian niyang hindi raw nakadeklara sa SALN at ang sinasabi umanong ill-gotten wealth, gayon din ang pagpapawalang bisa sa sabina sa bank officials at records. Ayon kay Court Administrator Midas Marquez, wala kasing mahestradong hahawak sa petisyon dahil nag-inhibit din si Justice Velasco matapos mairaffle ito sa kanya. Binigyan ng korte ng 10 araw ang impeachment court at ang kampo ni Corona para magkomento. Nag-inhibit din sa usaping ito si Corona. Perhaps they did not see the urgency for the issuance of the TRO.
Paniwala naman ng palasyo, hindi na raw dapat makialam ang Korte Suprema sa impeachment trial ni Chief Justice Corona. Tingin pa ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda, maituturing daw na hadlang sa paglilitis ang inilabas na TRO ng Korte Suprema sa sabina sa mga opisyal at records ng PS Bank. It's very clear that the Senate sitting as an impeachment court is a unique entity in the 1987 Constitution. And so we believe that the Supreme Court has no jurisdiction over the impeachment case. Minsan ang pumagitna ang Korte Suprema sa pagpapa-impeach sa isang punong mahistrado sa ruling ng kataas-taasang hukuma noong November 2003 na tinaguriang Francisco versus House of Representatives, idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang pangalawang impeachment complaint laban kay nooy Chief Justice Hilario Davide Jr. Dahil inihain ito, wala pang isang taon bago ang unang reklamo. Para sa unang balita, Lia Manialac del Castillo reporting. Ang isyu ukol sa inilabas sa TRO ng Korte Suprema, bubusisin sa talakayan with Igan mamaya. Makasama po natin si Supreme Court spokesman Atty. Midas Marquez at maging si Senator Judge Serge Osmeña. Maaari po kayo makilahok sa aming talakayan. Mag-post lamang ng inyong mga opinion at tanong sa aming Facebook fan page, facebook.com/unanghirit at sa pamagitan ng aming Twitter account, twitter.com/unanghirit. Sa ika-15 araw ng impeachment trial, tinalakay kung may kapangyarihan ba ang Korte Suprema na manghimasok sa Senado bilang impeachment court. Ito'y matapos harangin ng Korte Suprema ang pagbusisi sa umanay dollar deposits ni Chief Justice Renato Corona. Gate ni Congressman Rodolfo Fariñas ang prosekusyon, hindi pwedeng makialam ang Korte Suprema sa mga kasong impeachment. Ang ilang senator judges naman tulad ni Senador Alan Peter Cayetano nangangamba na baka matali na ang kamay ng Senate Impeachment Court. Gayunman ipinag-utos muna ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile na sundin ang temporary restraining order ng Korte Suprema habang hindi pa napag-uusapan ng mga senador ang issue. Samantala, tuloy ang pagtatanong sa testigong si PS Bank President Pascual Garcia III. Sa pag-usisa ng ilang senator judges, itinanggi ni Pascual na sa bangko nila nanggaling ang mga naipuslit na bank records ni Corona. Sa kanila raw investigasyon, may mga pagkakaiba sa mga kopyang kumakalat at sa opisyal na mga dokumento ng bangko. Sumalang din po sa witness stand ang branch manager ng BPI Ayala Avenue Branch na si Leonora Dizon. Base sa bank records na isinumite ni Dizon, may peso checking account na nakapangalan kay Corona sa nasabing branch. Naglalaman ito ng mahigit 12 million pesos as of December 31, 2010. Taliwas din ito sa idineklarang cash and investments si Corona sa kanyang 2010 Statements of Assets, Liabilities and Net Worth na 3.5 million pesos lamang. Libo-libong taga-suporta ni Chief Justice Renato Corona sumugod sa Korte Suprema. Sigaw nila itigil na ang impeachment trial. Emosyonal namang humarap sa kanyang mga taga-suporta ang Chief Justice kasama ang kanyang may bahay na si Cristina at anak na si Francis. Sa dami ng tao, pasamantalang isinara ang Padre Faura Street. Kabilang sa mga nagrally ang ilang empleyado ng Korte Suprema. Pabasa ka ba, Manny Pacquiao, tinalikuran na raw ang kanyang mga bisyo.